Nasa Lao na si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa ASEAN Summit. Kagabi po ay nakapulong niya ang leader ng Vietnam para pag-usapan ang mga nangyayaring insidente sa South China Sea. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Unang official engagement ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lao People's Democratic Republic ang bilateral meeting nila ni Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh. Sumentro ang pulong sa pagpapaigting ng ugnayan ng Pilipinas at Vietnam, partikular sa agrikultura at kalakalan. Ang Vietnam ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan na imported na bigas ng Pilipinas. Bukod dyan ay may parehong karanasan ng dalawang bansa, mga insidente ng harassment ng China sa mga mangingisda. Kamakailan nga 10 mangingisdang Vietnamese ang nasaktan sa harassment ng mga puwersa ng China na sinasakop din ang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Vietnam, tulad ng nakikita na rin natin sa EEZ naman ng Pilipinas. Kabilang sa mga napag-usapang kasunduan ang kaugnay sa incident prevention sa South China Sea. Matapos ang bilateral meeting ay dumalo naman ang Pangulo sa pagtitipon ng Filipino community dito sa Lao PDR. First time ng Pangulo sa Laos at siya mismo. Aminadong hindi inakalang may mahigit 2,000 Pilipinong nagtatrabaho at gumagawa ng magandang marka dito sa Lao People's Democratic Republic. May 4 miyembro ng Filipino community na dumalo sa pagtitipon. Ang mga Pilipino rito, highly regarded ika nga ni Ambassador Dina Joy Amatong. Karamihan mga guro, meron din mga engineer, mga manager at mga skilled worker. Binati ng Pangulo ang mga Pinoy dito at pinasalamatan sa pagbigay ng magandang pangalan sa Pilipinas. Ipinaliwanag din niya magiging partisipasyon niya para isulo ang kapakanan ng mga Pilipino, kabilang ng pagsawata sa transnational crimes tulad ng human trafficking, kung saan ilang Pilipino rin ang nabibiktima. The world and our region are facing challenging times. From conflicts in Europe to the Middle East, to global existential threats such as climate change and natural and man-made disasters, to transnational crime and economic downturns. All these, in one way or another, affect the lives and livelihoods of peace-loving and hard-working people like yourselves. So my participation and that of the Philippines in the ASEAN meetings is precisely to find ways to cooperate with partners to better meet the challenges of today, to forge a better future for our beloved Philippines. Mula sa Vientiane, Laos, Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News.